Kung yun ang lingap ng Panginoon. Napakaraming biyaya sa isang babae. Kung makakasama mo sa isang paraang matuwid. Maraming babae ngayon para ka nahulog sa impyerno. Pag hindi matututo ng aral ng Diyos ang babae, para ka nahulog sa lungaw na impyerno ng kapahamakan sa iyo. Talaga akala sasabihin, lalagay na po ako sa tahimik. Anong tahimik? Umaga't hapon bubunga nga ang kanong asawa mo. Anong tahimik ang lalagyan mo? Gulo, hinaharap mo niyan. Tapos bubunga nga ang kaparin ng biyenan mo, saka mga binayaw mo, mga hinipag mo. Alam niyo ba, ganun-ganun lang ang pag-aasawa? Kaya yung mga dalagat binata dyan, huwag kayong basta-basta mag-aasawa. Hoy, nagkakamali kayo, akala nyo ganun lang. Makikisama ka sa hindi mo ka mag-anak, tandaan mo hindi mo ka mag-anak yan. Hindi mo yung kadugo, hindi mo kalahi, hindi mo kapareho ng gusto. Buti kung yung asawa mo na lang pakikisamahan mo, hindi naman pwedeng, kapatid ko, kasi ano pakialam ko, ikaw lang naman ang pinakasalan ko. Pwede ba yon? May kapatid yun. Kung siya mang kapatid noon at may asawan lahat, siya mang bayaw mo at hipag mo. May mga asawa yon, may bilas ka pa, siyang pa rin. Kung may anak na tiga-tigatlo yun, 27 lahat yung pakikisamahan mong pamangkin. Nako, alam mo yung mag-asawa, impyerno yan. Pagkawala sa paraan ng Diyos, impyernong malaki yan. Maraming nakaabang sa yung mga dyan, pagkakasalahan at mahirap na titiisin mo. Sumpungan mo na may mabait na babae. Sabi sa Biblia, nakakasumpong ka ng mabuting bagay. Nagtatamu ka ng lingap ng Panginoon. Tuloy natin. Ang kanya wikang halagay higit na makapupo kaysa mga rubi. Bakit? Tuloy. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Kita nyo, yung mabait na babae, katiwa-tiwala yun.